Boss. Boss. Bye. Sige. Kawawa naman ito. Hi, ma'am. Atin po ang ating pong kasalukuyang kasihan, ang ating pong kaibigan, ang ating pong kapitbahay, Kansehal Ryan Ponce. At kaibigan po, kasama rin po natin ang ating pong OIC, our director from MTSW, palakpatin po natin, Director J. De La Puente. At sa mga pagkakataon po ito, tawagin po natin ang ating pong minamahalagang Senado. Maraming salamat po, Vice Mayor G. Atienza. At sa mga pagkakataon po ito, mga minamahal po namin, taga-Barangay 420, palakpakan po natin ang ating ama ng lungsod ng Maynila, Yorme Isko Moreno Tomagoso. Thank you. Magandang hapon sa inyo. Kami, siyempre, nalulungkot. Kahit saan na, kahit ganito mangyari yan, wala namang natutuwa. Pagka inawar kong little way, pagamat mahirap ang pananalapi ng syudad mo, hindi naman po pwede ikipit balikan ko na lang yung sitwasyon. At baka nagugulat din kayo, ang dati-dati, 3 araw o 4 na araw, 1,000 bago kayo matulungan. Kanina nakita tayo, may mga nakausap ako doon sa Oblo. Sabi mo, huwag kayo magalala, babalik ako mamaya. Iyan namang bagay niya, ipinagpapasalamat ko sa mga bagong department head natin ngayon na marunong sumabay sa akin na kailangan pag may suliranin ang ibinibigay natin sa tao, solusyon, hindi rin problema. Nang kahit pa paano naman, maibsan, pinakaharap, hindi naman. Pwede rin sakit o masunugan o naman. Kasi kung naman ang gobyerno, pagbukan ng tao. Kung hindi ka labisan, pwede yung pala yung mga social welfare natin. Pinakain na pa nila kayo, ano na? Sumitya na pa kayo? Sino ang gudong? Sino hindi pa kumakain? Lilipas din yan. Nandyan ang ating pinamumunuan ng ating bagong direktor, J. De La Puente. Itong bago niyong kusyal, nasipag din eh. Ako, kasama ko rin ito. Kanina, nandito rin ito. O dyan, si Ryan Ponce. Ang city administrator natin, dati yung kusyal. Si Atty. Warby Quintos. Siya na ang inyong city administrator ngayon. Talaga? Pinis nyo. Okay to 6 years. Sabi ni Jose Raya, through the leadership of Vice Mayor Chi, naipasa na yung declaration of calamity sa nung pagpunta ko kaninang umaga, wala daw ng pera. Ayaw ko naman mag-cookie sa inyo. Naghanap na akong pera para sa inyo. Ang sumambulat sa akin pagbalik ko sa City Hall, muntik nang maputulan ng kuryente ang ating eskwelahan, ospital at pamalang Luzon ng Maynila. Kasi dumating yung notice, akala nyo sa inyo lang may notice of disconnection. Dumating yung notice of disconnection. Internet, opisina, eskwelahan, at ating gobyerno. Hospital. Marami.
amounting to 133 million pesos. Talagang ang pagkakataon dumarating pagka binibigyan ka ng guide. Eksakto naman, tinatawag ko ang lahat ng Meralco, BLDT, Smart. May meeting kami ngayong hapon. Kaya ako ngayon lang kakatapos lang. Kasi pinabibilis ko lahat ng construction nila sa kalsada. Lalo na itong Quezon. Nandiyan. Ang tagal-tagal na. At yung iba pang bukay. At saka yung mga nakaw na kuryente, nakaw na tubig, and so on and so forth. Nagkakaroon ang pagkakataon. Kaya pumanatag kayo. Buhay ang ospital ng Sampaloc. Kaya madalas yung masabi, humingi ako ng palubi. Diba sa bayarin? Sabi ko, hindi, kakar, pwede ka magkasuyo. Bigyan nyo lang ako ng 2 months. 2 months lang. I-update ko ulit yung bayad sa internet, telepono, tubig, at saka tubig. Ng syudad. Pumayag naman kanina. Salamat sa Diyos. 2 buwan. Sino ba pwede ma-hold up? Turo nyo nga sa akin, hold up. Hindi na ba tayo susuko? Yun din ang mensahe ko sa inyo. Kahit anong pagsuko, huwag ang susukuhan. Minsan, kailangan ang magalo siya ng tuhod natin sa pagkakatapa. Huwag nyo intindihin kung ilang beses tayo natapa. Ang intindihin nyo, ilang beses tayo pwedeng bumangon. At ngayong araw nito, sa maliit namin kaparaanan kasama si Chief, mga kusyan natin, mga department head, basta hanggat kaya kong pigayin ng bingko, ipigayin ko. Kaya hanggat kaya. At magkatapat naman ako sa inyo kung hindi na kaya. Dil-dil na tayo rin. Sabihin ko rin. Pero hanggat kaya, magawa natin na. Ngayon, bilang pagtugon sa mga nalakaran, ang nasulog, ngayon makabili ka kayo ng gamit, bawat nasunugan na pamilya, at hindi nasunugan o na-water damage. Yung na-water damage, tatanggap ng 5,000 bawat isang pamilya. Yung mga nasunugan, tatanggap ng 15,000 pesos. Okay? Bago-bago na. Partida yan, wala pa tayong pera. Dati posam lang yan. Ngayon, ginawa ko 15. Kasi, habang tumatagal, nagmamahal ang yero, nagmamahal ang 2x2, nagmamahal ang gamit, nagmamahal ang pagkain. So, sabi ko, i-adjust naman natin. Para marami kayong mapiliman lamang ng mga gamit at kailangan nito. Kaya, papasensya nyo na yan. Yawa ang Diyos. Makakaraos ulit ang Manila. So, huwag kayo mga ng pag-asa, makakaraos tayo. Na? Makakaraos tayo. Sa mga lola ko, yan ang pinaka-school sa akin, yan ang senior citizen. Malaking utang sa inyo ng Maynila. 3 buwan na. Hindi, itatama ko yun, ha? Mali yun, yung ginawa nila 1,000. Hindi, ano yun, pambolagas. Itatama ko, ibabalik ko sa tama. Pero, walang may iwan. Botante, hindi, may sakit o wala. Hindi nakuha, updated lahat. Gusto mo nang sabi mo na marinig. Baka sabihin mo, dati 1,000 yan. Bakit naging 500 ulit? Eh, alam naman natin. Anong gusto nyo? 1,000 pero walang bigayan o 500 pero makatotohanan? Ano sabi ng mga tatanda? Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng panuwag. Pero huwag kayong mag-alala. Para rin na yung mission. Yung birthday cake ko rin. Babalik kayo.
Basta kung ano yung nakukuha natin. Kasi gagawa ko ng paraan. Pero ngayon, nagkawin ko natin yung problema. Ha? So muli, maraming salamat sa pagtitiwala nyo sa akin. Hindi mo kalala. Yung garbage crisis, kasi nyo ba, unti-unti lang nare-resolve ba? Nararamdaman nyo na ba? Unti-unti na. Loob ginawa ng Diyos, baka madali ko pa yan hanggang linggo. Sa Lunes, i-update ko kayo kung wala na tayong krisis sa basura. Pero alam natin isa't isa, ang malaki na ang nakakot na basura sa kalsada sa Manila. Tama mali? Hindi pa tayo titigil. Hindi tayo titigil. Hanggang basura. Para ma-normalize na ang hakot ng basura. Hindi natatagpang sa akin. Yes, sir. Ay, yung baha. Oh. Yung baha, nag-order na ako sa barangay kanina. Nag-excuse lang sa akin si Chairman Regala. Kasi kasama siya dapat sa meeting kanina. Yung gusto niya, naiwan dito. Kasi maga-maga, sinabi niya sa akin yung problema niyo. Tapos kanina, nag-excuse siya. Hindi rin siya sa aming mga chairman, mag-bigla din yung lahat. At patutupad ko na yung master plan ng drainage system ng Manila. Mahabaan yun. Hindi man natin pakinabangan ngayon, at least yung susunod na salin-lagi natin. Kasi it's master plan kung paano ayusin yung drainage system natin. At importante yung basura muna. Huwag na pumunta sa import na. Yun naman. So muli, maraming salamat sa pagtitiwala niya. Alala ko lang, nandito na rin lang naman kayo, yung mga minor de edad yung anak. Ako, kukunin ko yun pag nasa gabi pa yun, nasa kalsada pa yun. Kung sasamahan doon mo sa akin, ha? Para sa kabutihan nila yun. At sabihin nyo sa inyong anak, yung minor de edad, uy, baka makuha ka ni Ronnie, dadaling ka sa Marikina. Hindi kasi, papasama ka yun. Minsan, ayaw pa kung ganyan magulang. Eh, minor de edad eh. Siyempre, mag-aalala yung mga magulang. May curfew na sa Maynila. Para sa kabutihan, una, ng kalooban nyo. Kabutihan nilang mga bata para sa kaligtasan nila. Hindi sila mapariwara sa mga rambol-rambol. Rambol-rambol, di pa nga sulit, rumarambol-rambol na. Di ba? Hindi sa natutulog kayo, mag-iingay sila. Pagod kayo sa trabaho, nagdugulo sila. Wala na yan. Kakalamitin ko lahat yan. Pag yung mga bata, natulog umaga, kayo inabot ng curfew, sa Marikina na kayo matutulog susunod na araw. Okay? Maliwanag pa. Ayusin natin ang ayusin. At the end of the day, tayo rin naman ang matulungan. Maraming salamat. Maraming salamat. Manila! Thank you. Maraming salamat po, Yorme Isko Moreno Dumagoso, and of course, palakpakan din po natin, Konsehala Julisse Castro.